Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ramdam na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang pagdami ng pasahero para sa Semana Santa. Dahil sa mahal na langis, mas pinili ng ilang biyaherong magbus paprobinsya sa halip na magdala ng sariling sasakyan. Pero napamahal pa rin ang mga pasahero ng 8 bus company dahil sa dagdag singil na hindi naman otorisado. Live mula sa PITX, nakatutok si Mariz Umali. Mariz. Mel, Emil, Vicky, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na bawiin muna ang ipinatupad na provisional fare increase ng LTFRB para sa mga provincial buses. Pero kahit daw naiintindihan ng LTFRB ang hirap na pinapasan ngayon ng mga bus companies dahil sa taas ng presyo ng langis, ay nagbabala sila ngayon na posible raw ma-revoke ang kanilang prangkisa kung magpapatupad sila ng dagdag singil sa pamasahe. Mismong pamunuan ng PITX ang nagsabi, 8 bus company na ang iniimbestigahan at papadalhan ng show cause order dahil sa natanggap na report na nagdagdag sila ng singil sa pamasahe kahit di dapat. From as low as 100 to as high as 200, no? So nakakalungkot ito kasi alam naman natin na makadagdag pa to sa pasanin ng ating mga kapusong commuter. So ang ginawa natin, kinalap natin information na yan, yung mga reklamo at dinulog natin sa LTFRB at DOTR. Yung pamasahe namin papunta dito is 1,200. Tapos ngayon pabalik po kami, nagpresyo siya ng 1,500 po. Siyempre po mabigat kasi estudyante po. So as a student, siyempre mahirap po yung magmahal kasi imbis yung igagastos mo pa sa school, magagastos mo po talaga sa pamasahe. Kasi dati 260 something ang fare. Ngayon 300 plus na siya. No choice ma'am, hindi pwede maglakad. Masyado malayo. Kailangan po kasi kasi po yung kung hindi po gagawa ng ganung paraan, hindi po kakayanin ng company. Isa po yung diesel, sobrang taas po ng presyo. Wala pong ipapasweldo yung company namin sa tao. Kung hindi po makakabiyahe. Hindi raw ito palalagpasin ng LTFRB at DOTR. Hanggang ngayon, walang inaaprubahan na taas sa pamasahe. Kaya nga naglabas ng fuel subsidy ang DOTR at ayudang DSWD. Kailangan namin talaga imbestigahan sila. Kailangan namin sulatan sila, i-show cause order. At ito po, makikiusap na rin po ako sa ating mga bus operators. Ang ating mga pamasahe po ay regulated. So ang pagpapataw ng pamasahe na higit dun sa aprobadong pamasahe, ay yan po ay sinasabi nating overcharging. And maybe a ground for the suspension or revocation of your franchises. Sa kabila nito, marami rin ang piniling mag-out of town para samantalahin ang mahabang bakasyon kasama ang pamilya at kaibigan. Tulad ng magkaibigan sina Ina at Romel. Magpupus daw at magbabarko papuntang Boracay imbis na mag-eroplano. Actually, sobrang excited kami kasi first time namin magbabus and barko. Mas mapapamahal talaga kami kapag nag-plane kami. I think mga 20 to 30%. So yeah, so that's a valid point since right now meron tayong challenges. And actually parang it's about time also to unwind, no? After all the work and pressure, diba? I think we need to reward ourselves also, and at the same time we need to commemorate yung beliefs and natin, faith to God. Si Brian excited na makasama ang pamilya na gunitain ang Semana Santa pagkatapos ng mahabang panahon. Ayan po yung yung bulaklak na pag ilalagay namin sa karo, yung pagpoprosesyon po. Ano yung current nyo? Yung dito, apa? Yung sino yung santo nyo? San Pedro po. Kung bibilin sa Bicol, mas mahal po yung alaga ng bulaklak. So dito nyo na binili? Opo, dangwa po. Kahit naman tagtipid ang marami, mas nadagdagan pa raw ang mga bumiyahe ngayong taon ayon sa pamunuan ng PITX. Mas marami raw kasi ang gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na magdala ng sariling sasakyan. Compared to last year, no, para meron lang tayong point of comparison, Palm Sunday last year umabot tayo 165,000. This year, Palm Sunday, 178,000. So that's a significant increase. So inaasahan natin na that will be the same for the rest of the week. Vicky, paalala ng PITX sa mga pasahero na isumbong agad sa kanila ang mga bus company na magpapatupad ng dagdag singil sa pamasahe. Tuloy naman daw ang random drug testing, pati na rin yung pag-i-inspeksyon sa roadworthiness ng mga bus. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Vicky.
Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sa Batangas Port naman, hindi na kailangang mag-chance passenger o magbaka sakaling pumunta roon kung wala namang tiyak na biyahe. E alamin natin kung bakit sa pagtutok ni Bam Alegre. Ma'am? Lunes Santo, unang araw ng test run ng oras o ng online registration assistance system. Dito yan sa Batangas Port. Sa tulong nito, yung mga pasahero malalaman na nila online kung meron bang biyahe para sa kanila. Sa pag-inspeksyon ng Philippine Ports Authority sa Batangas Port kaninang umaga, naabutan ng mga otoridad na may kumpol ng mga pasahero sa pantalan habang kainitan ng araw. Pila ito para sa oras o online registration assistance system. Teknolohiya na nag-test run ngayon sa Batangas at Lucena Port. Kapag wala pang ticket ang pasahero, kailangan nilang iscan ang QR code ng oras para malaman kung ano-ano mga biyahe ang available. Pwede itong gawin in advance bago pumunta ng pantalan. Pero para sa mga pasaherong walang online access, may help desk na maaaring lapitan. At dahil maalinsangan sa labas ng pantalan, pinalipat na ng PPA ang pila sa loob ng Batangas Port. Kailangan magkaroon ng kasiguruhan. Ang mga kababayan nating sumasakay, sigurado yung kung anong barko ang sasakyan nila, sigurado kung anong petsa, sigurado kung anong oras, at siguradong makakarating sila sa kanilang destinasyon. Ayon sa Philippine Ports Authority, sa parehong panahon noong nakaraang taon, Lunes Santo, nasa 24,000 to 25,000 daw yung mga pasahero dito sa Batangas Port. Pero ngayon taon, sa kanilang estimate, nasa 17,000 to 19,000 na lamang daw. 10% daw ang nabawas. Ina-anticipate natin na na medyo babagal yung turnover ng mga pasahero kasi nagbawas yung mga ibang shipping lines natin ng mga biyahe. Ang report sa atin, may mga shipping lines din na bumagal ang biyahe dahil medyo nagtitipid yata sa krudo. Kung ang estudyanteng si Anton ang tatanungin, hindi na sana siya babiyahe papuntang Calapan Oriental, Mindoro. Nagmahal na kasi ang pamasahe sa barko, pero mas mahal niya ang kanyang mga kaanak dito na miss na raw niya. Sa barko naman po, dating 400 lang. Ngayon 480 na nabawas din po kasi sarili kong pera. Kaya medyo malaki din po yung kaltas. Gusto ko po makita yung aking pamangkin. Nakulayan naman ang dating drawing na outing ni Ram sa group chat. Ngayon papunta na silang Puerto Galera. Patunay nila na ang mga biglaang lakad tulad nito, yun talaga ang natutuloy. Masaya, medyo nagka-close po kami kahit nagpa-plastikan lang po kami. Okay naman po kasi pamasahe medyo pasok naman sa budget kahit paano, kahit na holiday tsaka tumataas yung presyo ng gas. Dito sa pantalan, makikita ninyo sa ating likuran, ito yung mga help desk para sa mga pasahero na walang online access para magamit pa rin nila ang oras. Ito ang live na sitwasyon mula rito sa Batangas Port. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Abot mahigit 1 milyon ang kumpirmadong booking sa eroplano na manggagaling sa NAIA ngayong Semana Santa. Ang ilan, sinamantala ang biyahe habang hindi pa nagmamahal ang fuel surcharge. Nakatutok doon live si Jonathan Andal. Jonathan! Emil, kung makikita mo sa likod ko, marami-rami na yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Pero sa lagay na yan, medyo kumonti na yan kasi kanina, mga bandang alas 6 ng gabi, dagsa po yung mga pasahero dito. Yan po yung check-in counter ng dalawang airlines dito sa NAIA Terminal 3. Sabi ng ibang mga nakausap kong pasahero, 4 o 5 oras bago yung kanilang flight, nandito na sila. Nanginginig si Richelle nang lumapit at manghingi ng tulong sa amin matapos i-offload ng immigration officer kaya hindi nakasakay sa eroplano pa Hong Kong. First international trip niya sana ito na ginastosan daw niya ng 40,000 pesos at itinaon niya sa Semana Santa. Hindi naman ako mag-TNT doon. Kasi taga-probinsya po ako. Gusto ko lang talaga ma-experience ng first international travel. Solo tourist lang siya at meron anyang return ticket, hotel booking, payslip, bank statement at pera. Pero ang hinanap sa kanya, affidavit ng taong mag-i-sponsor ng kanyang biyahe, pati passport nito at dokumentong patunay ng ugnayan nila. Pinagalitan pa ako, sabi niya, wag na kasi per compliance na daw. Dapat may kakilala daw ako doon. Because self-sponsor lang po talaga. Hindi na po talaga pwede magpaliwanag kasi hindi naman sila, kasi isang tanong, isang sagot lang talaga sa kanila, sir.
Hindi umubra ang paglapit niya sa satellite office ng Bureau of Immigration na pinayuhan si Richelle na lumapit sa kanilang central office sa Intramuros sa Maynila. Useless na labang kukuha ng passport. Gusto ko kasi talaga ireklamo, sir. Ang pamilyang ito naman na biyaheng Palawan nag-book sa iisang flight pero nitong Huwebes, inabisuhan silang hiwa-hiwalay na sa 3 magkakaibang flight. Hassle po. Okay lang sana kung sanay sila. First time nilang 5 eh. So sila pa mauna? Sila pang mauuna. Kaya sacrifice po kami na dito na lang kami matutulog gawa nung walang mag-a-assist sa kanila. Ito ang nagiging pangalawang problema. Silang mauuna, saan sila mag-i-stay? Sabado pa marami ang pasahero sa NAIA pero ayon sa Manila International Airport Authority, talagang tumaas na ang average na bilang ng pasahero rito kada araw kumpara noong nakaraang taon. Gayunman, tiyak na nga abot sa 1.3 million ang pasaherong may confirmed booking para sa buong Holy Week ngayong taon. Kahit pa nga may state of national energy emergency, marami ang tuloy ang mga biyahe lalo't bihira ang panahon para mapahinga sa trabaho. Siyempre medyo nagdadalawang isip nga because of the situation. Pero kasi with God's help naman, I'm sure hindi kami pababayaan. Ano look forward mong gawin sa Yung sasakay ka sa bangka tapos babitawan mo yung lantern doon. Hindi ba may wish yata yun? Yeah. Ano i-wish mo? Matapos na tong crisis na to. May ibang pasahero, kabibili lang yung ticket nila the day before. So ibig sabihin, hindi pa masyadong ramdam yung taas ng presyo. Sinasamantala rin ng ilan habang hindi pa nagmamahal ang fuel surcharge sa mga flight na hiwalay pa sa mismong pamasahe. Magiging level 8 na yan mula April 1 hanggang 15 o hanggang mahigit 6,000 pesos sa international flights. Pero posibleng tumaas pa yan. Baka umabot tayo ng level 15. Hindi natin masasabi. Possible kasi tumataas ng presyo ng jet fuel. Iyan naman yung surcharge na yan, iriliwanag ko lang. Hindi yan base fare. Tiniyak naman na raw sa MIAA ng Philippine Airlines at Cebu Pacific na may sapat silang jet fuel sa susunod na 3 buwan. Emil, kakaanunsyo lang ng Philippine Airlines, sinuspindi muna nila yung kanilang mga biyahe between Manila at Riyadh hanggang sa April 8 dahil pa rin po yan sa gera sa Middle East. Pinapayuhan po nila yung kanilang mga apektadong pasahero na pwede raw mag-avail ng libreng rebooking o di kaya refund. Yan muna ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Ako po si Jonathan Andal. Nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon na nagbabadya ngayong Semana Santa. Magiging mainit ang panahon pero nariyan pa rin ang tsansa ng ulan. Pinakamataas ang naitalang heat index kanina sa San Jose Occidental, Mindoro na pumalo sa 41 degrees Celsius. 40 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Coron, Palawan, Piracatanduanes at Cotabato City. Ayon sa Pag-asa, halos sa mga lugar na yan, mararanasan din ang pinakamainit na panahon sa susunod na 2 araw. Ayon naman sa Special Weather Outlook ng Pag-asa, para po bukas, Martes Santo at sa Miyerkules Santo, iiral ang ridge of high pressure area sa Northern Luzon kaya magiging maaliwala sa panahon. Sa natitirang bahagi ng bansa, maalinsangan pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Kung titignan din ang datos ng Metro Weather, bukas ng hapon, may tsansa ng panandali ang ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa, Ilocos Region, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Pagsapit ng Miyerkules, mas marami ng lugar ang uulanin sa Mindanao sa hapon. Sa Metro Manila, maaliwalas pero mainit at hindi rin inaalis ang posibilidad ng pag-ulan. Sakto sa mga babiyahe ngayong Semana Santa ang pagbubukas ng isa pang bahagi ng Cavitex C5 link na pinisinayaan ni Pangulong Marcos kanina. Hindi lang mapapaikli ang biyahe mula Taguig hanggang Parañaque, libre pa ang toll. Tinutukan yan ni Ivan Mayrina. Ang dating 1 hanggang 1.5 oras sa biyahe mula Taguig hanggang Parañaque, magiging 15 minuto na lang. Yan ang ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbubukas sa isa pang bahagi ng Cavitex C5 link kaninang umaga. Ang mas maiksing biyahe, tipid, hindi lang sa oras, kundi sa konsumo ng gasolina at krudo. Napakalaking savings ito sa gasolina, sa krudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang mabawasan mo ang biyahe mo mula sa 1 oras at kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings siya. 36,000 na motorista ang tinatayang makikinabang sa bahagi ito ng Cavitex araw-araw na makakabawa sa mga dumadaan sa mga mas maliliit na kalsada sa Parañaque at Taguig. Kaya inaasahang mapapaluwag din ang traffic sa mga bahaging yon.
Mas magiging mabilis na rin ang biyahe mula Cavite patungong Taguig dahil sa bagong expressway na ito na timing ang pakinabang ngayong Semana Santa. Dagdag pa ng Pangulo. Toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito. At para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Inanunsyo rin ng Pangulo na bukas bubuksan ng Central Luzon Link Expressway o CLX na magdurugtong sa SCTEX sa Tarlac City at Maharlika Highway sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Dahil dito, ang datian niyang mahigit 1 oras sa biyahe sa pagitan ng Tarlac at Cabanatuan magiging 20 minuto na lang. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ngayong biyaheng Semana Santa pilit daw tinitiyak ng kagawaran na walang obstruction sa Maharlika Highway na tumatagos mula Luzon hanggang Mindanao. At sa susunod na taon ay sisimulan ang major rehabilitation nito. Major rehabilitation ng Maharlika Highway ngayong April and May. No, so yan. This year, ang budget natin is roughly about 16 to 17 billion pesos this year alone. That will be augmented pa by additional investments next year. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.